Magandang araw po sa inyo lahat. Ako po si Banat Bay at ngayong araw na ito, pag-usapan na naman natin ang mga nangyari ho sa ating bayan. At ulit-ulit natin sinasabi na pag tama, palakpakan, pag mali, banatan. Hindi po importante kung anong kulay ng politiko, kung sino pa man siya. Basta pag tama, palakpakan, pag mali, banatan. At tayo rin po ay galit na galit sa chismis at fake news. Itaas na po natin ang antas ng pagbablog na kung saan tayo ay nagre-react sa totoong balita. Hindi ho sa saan-saan po natin napupulot. Okay? Hindi ho yung puro kwento-kwentuhan lang. Kasi alam nyo, ngayon yung makabagong panahon ng social media, medyo nabababoy po ang katotohanan. Madalas ho natitwist, ika nga. Dahil ho, meron lang talagang iilan, hindi naman po lahat, ilang mga vloggers na ang concern ho ay ang views o di kaya yung content. Wala na ho silang pakialam whether kung tama o ito po ba ay talagang nangyari. So doon po tayo sa tama lang, sa totoong nangyari. Doon lang po tayo magre-react. Kung hindi naman po totoong nangyari yon, kung yun ay haka-haka lang at sa tingin mo itansya mo lang, dahil lang sa malikot mong pag-iisip, diretsuhin natin na ito'y opinion lang na ito sa tingin ko. Pero kung ano talaga, wag ho natin nung imbento, wag ho tayo mag-imbento. Okay, yan po maasahan nyo. Walang iba kung hindi sa Banateros. Ayan. Ganun. Okay, eto na nga. Alam nyo, eto lang, kwentuhan lang tayo ng bahagya. Noong una pa lang, hindi ko lang ito sure. Kaya lang, naaamoy ko na Naaamoy ko na noon na ang SMNI probe na ginagawa sa Senate. Una, nagtataka ako bakit pinag-iinitan si Kibuloy. Okay? Sinabi ko bang hindi, tama lahat si Kibuloy? Hindi ho. Pero tandaan ninyo, ano ho ba ang pinaka-root problem ho nito? Nagsimula ho itong lahat nitong probe na ito dahil doon sa quote-unquote fake news nung dalawa nilang host. Okay? Na meron naman talagang ganon sariling opinion ang mga host. Kasi kahit sa ibang mga istasyon, kanya-kanya ho yan. Kaya nga, di ba, meron lumalabas na disclaimer na kung ano man ang sabihin ng host ay labas po ang istasyon dyan. Hindi po yan ang ibig sabihin na pananaw ng istasyon. Kanya-kanya ho yan. Hindi ho pinipigilan ang mga host ng SMNI. Ngayon, dyan nagsimula yan. Yung issue na yan. Na kesyo fake news ang SMNI. Kaya pinasuspend, kung ano-ano pinagawa. Tapos eventually, kumurba. Ika nga biglang lumiko. Bigla hong pumunta kay Kibuloy na usapan. From SMNI naging Kibuloy. Ano ba ang problema ho doon? Tandaan ninyo, sabi nga sa papel, hindi na ho hawak ni Kibuloy yan. Kasi ho iba na ho ang may hawak ho ng SMNI. Yan nga ho yung defense ni Attorney Mark Tolentino na sinasabi niya wala nang kinalaman sa SMNI si Kibuloy. Although, if you would see, may programa siya doon at syempre nire-respeto ho siya. Naturalmente, kung ikaw ay dating chairman doon, kung ikaw man yung dating pinununong, kasi ngayon parang ano na siya, parang hindi na po siya ang pinaka ng kanilang ng SMNI. Iba na ho namumuno sa papel. At matagal naman na ho yun. Matagal na po yun na nakarehistro sa ibang pangalan. Ngayon, bakit ang pinagpipilitan ay si Kibuloy? Di ba ho? Yun ang tanong ho dyan. Bakit kung may problema pala SMNI, bakit si Kibuloy na hindi naman na siya ho ang head ng SMNI? Doon pa lang questionable na ho yun. Kung talagang ang issue ay yung quote-unquote fake news ng SMNI, di sana yung SMNI yung targeting nyo. Pangalawa, kung talagang fake news, meron naman tayong batas laban sa fake news. Pwede nyo naman pong isampa sa husgado yan. Bakit kailangan sa Senado? Okay, kasi nga, ito ho pala ang punot dulo nito. Ang punot dulo pala na kung bakit tinatarget si Kibuloy, ngayon lumabas na. Ano ho yun? Lumabas na po
na ang target pala talaga nila ang mga Duterte. As far as I remember, kasi ngayon lumalabas na kesyo magkasama ang mag-ama o yung si Pangulong Duterte at si Mayor Sara Duterte, si Mayor before na BP na ngayon, Sara Duterte ang nagpupunta doon sa kingdom ni Kibuloy at merong dalang baril daw, di umano. So ngayon talagang kitang-kita mo, target na po na nila. Ito na yung ending ng kanilang script. Napaka-obvious halatang-halata di ba? Halatang-halata na ito na po yung script nila. Ang target ang mga Duterte. Panoorin po muna natin news kasi napaka-importante na pick upin natin dito yan Ito, pasok. Pinagtatrabaho raw ng walang bayad at inaabuso ng Kingdom of Jesus Christ ang kanilang mga miyembro. Pinasasapinan ng Senado si Pastor Apollo Kibuloy para sagutin ang mga alegasyon laban sa kanya. Nadawit pa nga pati sina dating Pangulong Rodrigo Duterte at Vice President Sara Duterte. Nasa frontline balitang yan si... Actually, unang reaction ko nga dyan, si BP Sara Duterte. Malamang si PRRD madalas pumunta doon. Hindi naman tinatago yun, nakabidyo pa nga yun. Tapos, ba't pati nadamay si BP Sara Duterte? Parang hindi naman po ata punta si BP Sara Duterte doon Halatang talagang ipinilit SMNI, actually feeling ko more than PRRD, ang talagang tinarget dito si BP Sara Duterte. Everything na nangyayari ngayon, para siraan si BP Sara Duterte dahil sa 2028 election. Kaya lang, talagang tatamaan si Kibuloy, tapos tatamaan yung tatay, tapos biglang babandas papunta sa kanya. Di ba? Ganun di ba hindi naman masyadong, ewan ko kailan lang siguro nagkita yung si BP Sara Duterte at si Kibuloy. Hindi ganyan. Hindi ewan ko, iba sila ni PRRD, pero si BP Sara Duterte, hindi mahilig sa ganyan. At ang alam ko, at alam din ng lahat, ng mga lalo na mga taga Davao, hindi porket kaibigan ni Pangulong Duterte, kaibigan ni BP Sara Duterte. Maaaring nagpunta lang siya doon to, alam mo yun, courtesy ba? Okay? Pero not really katulad ni PRRD na merong relationship na pakakaibigan kay Kibuloy. Pero dito kay BP Sara Duterte, parang, basta lang ma-shoot, parang kay Las Cañas. Di ba ganun na nangyari? Hindi kasali si BP Sara Duterte noon. Biglang ngayon, alam nilang malakas sa 2028, sinali na nila. This time, hindi naman talaga kasali si PR. Di ba, pag nababanggit si Kibuloy, laging nababanggit sa news si PRRD. Never nabanggit si BP Sara Duterte. Bakit ngayon sinaksak si BP Sara Duterte? Kasi nga ang punto dito, na pag siniraan, nakakita ng mali dito kay Kibuloy, i-connect. Siyempre si BP Sara Duterte at si Pangulong Duterte. Matik na yun. Ganun ang ginawa nila. Ano ang tawag dyan? Naku po, yan yung tinatawag na, yan ang kanilang PR script nila yan. Naku, halatang halata. Kung hindi nyo nahalata, naku po, ang mga banateros nahalata yan. Camille Samonte. Yes, the subpoena against Apollo Kibuloy is out. Pinatatawag na ng Senado si Pastor Apollo Kibuloy ng Kingdom of Jesus Christ. Dapat na raw niyang sagutin ang mga mabibigat na akusasyong ibinabato laban sa kanya. Sexual abuse sa mga babae, sa pilitang pagtatrabaho na walang bayad, at human trafficking. Kabilang yan sa mga isinawalat ng mga biktimang humarap sa pagdinig kanina ng Senate Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality. Bangungot daw ang naranasan ni alias Rene magmula nang umanib siya sa Kingdom of Jesus Christ noong 2015. Kitang nanginginig pa ang kamay ni alias Rene habang binabasa niya ang kanyang salaysay. Kung paano... Ang OA naman. May pag-focus pa, hindi naman nanginginig. Yung papel yung... Nakita ninyo, papel yung nanginginig Gumaganon yung papel Pero hindi yung daliri. OA nyo O, tingnan nyo. Kesyo ng ano pa daw Jesus Christ noong 2015. Kitang nanginginig pa ang kamay ni alias Rene habang binabasa niya ang kanyang salaysay. Anong nanginginig? Kung paanong... Yung papel yung nanginginig hindi naman yung daliri Pinaggagago tayo ng news na to Ang alok sa kanyang scholarship ay humantong sa sapilitang panlilimos sa lansangan.
3,000 piso ang kota kada araw at kapag hindi naabot, dusa ang sasapitin. Nagpanggap po akong pipi at bingi. Kung hindi ko po ito maabot, ay papaluin po ako at di pa ako papakainin. Pagtungtong ng Burmans, 1.5 million pesos ang kanilang kota sa pamamalimos. Magamit din po kami ng mga fake charity para mas nakakaawa kami tignan. Kalaunan po ay naging youth leader po ako at naging task ko po ang pagre-recruit sa iba pang mga kabataan na umanib sa... Sasabihin ng iba, tinan mo Banat Bay, wag yun naman inaano yan. Umiiyak na nga eh. Di ba? Umiiyak na eh. Sus. Hindi naman sa sinasabi natin, lahat na sinasabi niya mali ah. But don't ever forget, for a lie to be believable, kailangan i-mix yan ang konting truth. O, lagi nyo tatandaan yan. Ganyan ho ang mga asawa eh. Tama ho ba mga lalaki na nakikinig dito? Ang tamang pagpapalusot sa asawa, ang tamang pagluloko sa asawa, Banat Bay, tinuturuan mo pa eh. Hindi mo lahat sasabihin ng puro kasinungalingan. Dapat may konting katotohanan. Tapos, hahaluan mo, doon mo na isasama yung kasinungalingan. Ganun, no, para maging believable ang kasinungalingan. Kailangan may konting kakatotohanan. Halimbawa, saan ka galing? Sa opisina. Oh, sa opisina naman talaga ako galing ah. Oh, dumaan ka sa opisina, 'di ba? Galing ka sa opisina. Pero bali kasi yung tanong eh. Saan ka ba galing bago ka dumating dito? 'Yon. Ibig sabihin, may sinegue ka. Oh. Pero sa totoo naman, opisina. Oh, galing sa opisina. Sumegwe nga lang. Oh, ba't ganon? Oh, bakit ngayon ka lang umuwi? Oh, di ba? Marami kong ginawa sa opisina. Alam mo naman, dami namin trabaho doon. Talagang naghahabol kami. Oh, totoo yan. Totoo ho yun. Pero, hindi naman ho talaga yun ang tunay na dahilan kung bakit ka na late. Pero syempre, hindi mo naman sasabihin na sobrang kasinungalingan kagad na sasabihin mo, hindi kasi meron akong pinuntang kaibigan, tapos doon sa kaibigan ko na yun, marami kaming ginawa, tinapos namin yung project namin, ganyan-ganyan. Hindi mo siyempre sasabihin yun. Ano sasabihin mo? Yung totoo. Pero meron talagang kasinungalingan doon. Totoong marami kayong ginawa sa opisina, pero sumegway ka. Di ba? Tama, mali. So, ibig sabihin ko po, hindi ko sinasabing, lahat ng sinasabi nitong, aminado naman siyang ang pangit kasi pag sinabing bakla eh. Hindi, siya naman nung nagsabi, hindi po ako hindi ho panlalait yun ulitin ko, hindi ho panlalait yung salitang bakla Kaya lang kasi, ano ho ba ang Tagalog ng LGBTQ? Binabae. Hindi, di ba ho? Ito, lang ho ito katotohanan lang ang pinag-uusapan natin dito. Walang halong panlalait. Kasi sabi niya, dati naman siyang LGBTQ daw. Ano ba ibig sabihin ng dating LGBTQ? Ano ka ibig sabihin ng LGBTQ? Anong Tagalog niyan? X-Men. Dating... Kasi wag na nating pagandahin Masyado pa nating niyuyurakan yung... Basta pagka, bakla. Hindi naman ibig sabihin pangit pag salitang bakla. Di ba? Yun lang. Kinikwento ko lang. Umani po sa simbahan at mamalimos din. Dito na po ako magsimulang magtanong at magduda. Nagigilty po ako. Tila natunugan daw ng mga opisyal ng Kingdom of Jesus Christ na nakokonsensya na si alias Rene. Kaya ipinatapon siya sa tinatawag na Glory Mountain. Chopper ang sinasakyan papunta riyan. Walang detalye kung saan ang eksaktong lugar na yan. Basta dyan din daw dinadala yung mga miyembro ng kailangan daw iwasto ang pag-uugali. Sa kanyang pananatili roon, nakita raw ni alias Rene ang mag-amang Duterte. Minsan po pumupunta din po doon si former President Rodrigo Duterte at former Mayor, Davao Mayor Sara Duterte. At
Pag umaalis na po sila doon sa Glory Mountain, dala na po nila yung mga bag. Na siya pong bag na nilalagyan po ng mga baril. O, dyan muna tayo. Sa eksena na yan. Kasi ang daming ang daming loophole dun sa sinasabi niya. Una, sinasabi niya, maraming pupunta daw si Mayor Duterte doon at saka si Vice President Sara Duterte. Nagpupunta daw doon. Tapos paglabas nila, may dala-dala ng bag na baril. Okay? So unang-unang sabi niya nga doon, mga baril. Alam niyo ho ba kung gaano kabigat ang isang baril? Baka akala niyo yung mga napapanood niyo sa pelikula ha, hindi ho ganun kagaan ng baril yung gumaganon. Ganun ang putok, hindi ho ganun. Kasi nga ho, malaking ho yan, bakal ho yan. Hindi ho pwedeng plastic ho yan. Kasi umiinit ho yan pagka ipinutok talaga. Kaya talagang pure na bakal yan. So pag sinabi mo mga baril, galing doon. Una-una, saan galing yun? Bakit si Kibuloy meron? Pulis ba siya? Supplier ba siya? Paano naging supplier ng baril si Kibuloy? Di ba? I mean, saan niya kukunin yun? Baka baligtad. Baka pwede pa, mas posible pa na nanggaling kay Pangulong Duterte o kaya kay BP Sara Duterte, dinala kay Kibuloy. Pero bakit baligtad? Isipin niyo mabuti yun ha, bakit baligtad? Pangalawa, pagpasok mo doon, mga baril, binitbit daw. Si Pangulong Duterte magbibitbit na maraming baril? O si Vice President Sara Duterte, siya magbibitbit na maraming baril? O baka sabihin ng iba, baka mga security niya, mga guard niya, di sana sinabi nito, si Pangulong Duterte tsaka si Vice President Sara Duterte pumunta dyan. Pagkalabas, yung mga security niya may mga bitbit ng baril. Alam nyo ba't hindi niya sinabi yon? Alam nyo kung bakit? Bakit niya sinabi si Pangulong Duterte tsaka si ano? Kasi pwedeng merong lusot pag yung may security niya may hawak na baril. Kaya sinadya niya na sabihin na si Duterte at saka si Vice President ang may hawak na baril. Para sila talaga may kasalanan. Hindi yung security. Kasi kung security niya yun, security yun eh. Allowed naman sila, mga PNP talaga yun eh. Yung iba pa nga sundalo eh. Nakita nyo? Just to create a confusion, dahil hindi niya pwedeng ituro yung mga security na may hawak na baril. Si Duterte may dala ng baril. Mga baril ha. Tingnan yung katarantaduhan. Di ba ho? Apaka-obvious eh. Kung ikaw, kung meron kang baril, ako, kunwari may kukunin akong baril, hindi ko pa kukuha sa akin. Bakit ako magbibitbit? Siyempre, kung sino man yung legal na pwede magbitbit, sila ho ang pagbibitbiting ko. Tama, mali. Sabi nga nito ni Carlos, ang importante na balita, yun lang yun. Yun ang purpose nila eh. Yun ang perception, ika nga. Aling daw ang mga baril kay Pastor Kibuloy. Ipinakita ng News 5 kay alias Rene ang eksklusibong video natin noon sa sinasabing sanktuaryo ni dating Pangulong Duterte. Kinumpirma niyang bahagi nga ito ng sinasabing Glory Mountain. Sinusubukan pa namin kunin ang panig ng mag-amang Duterte pero wala pa silang sagot. Taong 2020, nakaalis sa Glory Mountain si alias Tama, sabi nito, hirap na nga maglakad yung matanda, siya pa ang pinagbuhat. Rene at naging personal assistant siya ng isang mataas na opisyal ng Kingdom of Jesus Christ at muli siyang inabuso ng kaparehong kasarian. Dito po ako nakaranas ng mga sexual abuse. Pinipilit niya ako na pinipilit niya po akong at siya. May basbas naman daw ito kay Kibuloy. Bukod dyan, pinagtrabaho Ayan. Ako, hindi ko sinasabing hindi totoo yan, ha? Pero yung sabihin mong may basbas daw ni Kibuloy, sandali, bakit ka kagad maniniwala na may basbas kagad ni Kibuloy? Di ba ho? I mean, ang dali-dali naman eh. Kasi tandaan ho natin, sa isang malaking organisasyon, meron dyan tarantado. Mapaano mang ano yan, mapaano mang relihin yan,
organisasyon yan, meron at meron dyan loko-loko. Di ba? At meron dyan gagamit ng pangalan ng mga nasa taas para mang-abuso. Hindi ko sinasabing totoo. Yung sinasabi niya, hindi ko rin sinasabing hindi totoo. Pero ang maliho dito, yung paniwalaan mo kagad, kasi sabi ng may basbas ni Kibuloy. Para maniwala ka kagad, sana man lang medyo inalam mo kung talagang sinabi ba ni Kibuloy na galawin ka? Parang, di ba? Hindi naman po ata tama yun, sir. Hindi naman po ata, sabihin na natin, merong loko-loko dyan. Oh, may kursunada, lapitan ka. Kunwari, kursunada ka. Di ko alam paano ka naging kursunada. Sana kung medyo itsura mo, Daniel Padilla. O di ba, pwede pang kursunadaan ng balalaki, pero yung... Hindi naman sa nilalait ko itsura niya, ha? Pero halimbawa lang, kung may talaga lumapit sa'yo, tas ginamit lang si Kibuloy, ang bihira sa Pilipinas pa naman. Hindi totoo, sa Pilipinas pa naman. Traffic nga eh. Sino ka? Driver ako ni General. Sinong General? Basta si General. Driver ako ni Senador. Sinong Senador yan? Basta si Senador. O, ito, kausapin mo. Senador. Ito ano, dumaan lang ako sa busway kasi pinamamadali mo ako. Ito, si Senador. Di ba? Tayo mga Pilipinong hilig gumamit ng ganyang pangalan eh. Ang hilig natin mang name drop, ika nga. Di ba? Ito, kasi tusan ako ni ano eh. Sino? Ang kilala ba si PNP Chief? Ito si PNP Chief sa telepono. Kausapin mo. Tama, mali. Di ba? Huwag naman ganon. Nang walang bayad, si alias Rene bilang researcher ng SMNI. Nang hindi na makayanan ng pang-aabuso, umalis na siya sa SMNI. Sinigundahan naman ng mismong apo ni Kibuloy ang mga akusasyon ni alias Rene. Siya si alias David. Nagtrabaho din daw siya bilang cameraman sa SMNI at nakaranas din ng torture. 15 years na nakaraan, pero naalala ko pa rin yung pangbababoy na ginawa nila sa akin. Nilagyan nila sino yung mata ko. Nilagyan nila ng sino yung ari ko. Nilagyan nila sino yung bibig ko. Depensa naman ng full-time miracle worker ng Kingdom of Jesus Christ. This is a religious organization, a corporation soul. So we don't have salary, but we call them honorarium. We are serving. Alam mo, ito correct kasi ito eh. Kasi naalala ko ito nung nasa youth pa ako. Lahat doon talaga namang walang pilitan. Kung gusto mong sumali ng worship team, kunwari gusto mong, ang tagal ko doon nagtrabaho, hindi naman nagtrabaho, ibig sabihin, ang tagal kong, basta, hindi ko na sasabihin kung ano ginagawa ko doon. Basta, may hawak ng worship team ng youth namin, hindi ko kami sumasahod doon. Kasi it's a voluntary, it's a church. Voluntary. Kung ayaw mo, di umalis ka. Ganun lang kasi, tama siya eh. This is a church. Anong gagawin mo? 'Di ba? Ngayon, ibig mo ba sabihin, tama yan, banat bay na ganito? Sandali ho, church ho yan. Anong gagawin natin? Kaya nga yumayaman ng church. Hindi ko sinabi sila. Hindi, alam nyo, kasi totoo naman yan. Even in the New Testament, remember yung mga disciples noon, mga unang lahat sila, ibinebenta nila yung lupa nila. Ibinebenta nila lahat ng pagmamayari nila, ibibigay nila doon sa mga disciples para gamitin sa ministeryo. Ganun talaga eh. Di ba? Kaya nga yung dalawang nagnakaw na mag-asawa, patay on the spot nung nagsinungaling. Naalala nyo yun sa Acts, nandun yun. Basahin nyo. So, voluntaryo talaga. Hindi na mo natin yan. We cannot fight over it. Bakit? It's a church. What can you do? Bakit sila tax-free? It's a church. It's part of our law. Kung gusto nyo, baguhin nyo. Di ba? I mean, we can complain kung labag yan sa batas natin. Problema, hindi eh. Yan talaga ang totoong Simple-simple lang naman kung ayaw mo, umalis ka. Kung pinilit ka, yun, magdemanda ka na. Forced labor na yun. Ibig sabihin, pinwersa ka talaga.
Pero yung nandun ka, nagboluntaryo ka, tapos nag-e-expect ka ng pera, may tawag sa yung ano ka, dapat ka talagang sipain. Tama, mali. Kasi may ganyan talaga sa church eh. Ay, nag-volunteer ako so dapat meron kaming pakainin kami. Hindi. Sa amin pa nga naalala ko, labas kami ng pera, kami sarili namin. Kakain kami, kami lang. Walang reimburse. Walang ganun. Ewan ko sa ibang church pero doon sa church namin walang ganun. Kahit nga yung pastor namin is living by faith eh. Nung time na yun yung sa una kong inatenan. Ganun, ibig sabihin wala talagang bayad. Wala. Okay? Sabi nga nito, you're doing it for God. That's what you believe. Okay? Una-una, hindi ko sinasabing pinaniniwalaan ko yung sinasabi ni Lucky Buloy o pinaniniwalaan ko yung faith ni Lucky Buloy. It's not that. Pero you cannot question if yung mga worker nila are free. That's a problem. Malaki kailangan, alam mo ang problema kasi dito, naging politika na. Baka sabihin ng iba, bakit sila nagfa-function as a commenting on politics o sumasawsaw sila sa politika? Wala. Kasi alam nyo, ulitin ko lang, marami kasi ditong gamit ng salitang there's a separation between church and the state. Mali. Tama yun, separation of the church and the state sa batas. But it doesn't mean the church cannot say their own opinions about the country. Yan ang problema kasi yung iba, basta lang makakote. Meron separation of the church and the state. Sa legal lang yun. Hindi yun kasama sa mga opinion. Hindi ibig sabihin, hindi magsasalita yung mga membro. Kung gusto nila magsalita sa bansa, kahit sila anumang church niyan, Pilipino pa rin sila. May karapatan silang makialam sa ating bayan. Tutuktok ako kayo, gamit kayo ng... Alam mo yan kasing hilig ng mga Pilipino, gamit ng salita na hindi naman alam. Ang ibig sabihin. Separation of church and the state. Pero pagka Senate hearing na, hindi na siya separated. Because this is voluntary, this is being a missionary, so this is not actually employment. Gate naman ang chairperson ng komite na si Senator Risa Hontiveros. Malinaw na may human trafficking at labor exploitation sa SMNI. Kailangan din talaga yung patuloy na pag-inspect dito, di lamang ng DOJ, pati ng DOLE. Kasi kung ano yung aspeto. Ito naman, DOLE, hindi nga sila trabahante, hindi sila empleyado, volunteer, minister ang tawag sa kanila, worker, full-time worker. Ngayon, kung yung ibang church nagbibigay, yun honorarium lang. Ba't may papasok sa DOLE? Walang employment dyan. Ito, bobo din talaga senador nito. Sayang talaga pinapasweldo natin dito sa senador na to, itong Hontiveros na to. Dinaig pa si Robredo. Ito ng maaring matukoy na krimen. And kung maaring engaged in human trafficking ang SMNI, talagang mapapaisip ka, binibigyan ba dapat ang... Halata alam mo kung anong ginagawa niya? Nagbibigay siya ng sound bites. Alam niyo ba yan, sound bites? O, turuan din ko kayo, ha? Kasi, yan ang sikreto para ikaw ay ma-news. Sound bites. Sound bites, in a sense, kailangan very simple, one-liner, para makuha ka, ma-pick up ka sa news. Whether it's true or not, hindi na issue sa news yun. Basta may sinabi ka, pipick upin na nila yun pag maganda. Ayan ito, si Hontiveros, halatang finifeed lang niya na merong human trafficking ang SMNI, gusto niya ma-pick up sa news. Halata, ayan, na-pick up na siya. Masaya ka na. Masaya ka na. Kala mo naman may naniniwala sa'yo. Possible or probable human trafficker, binibigyan ba dapat yan ng franchise? Tingnan mo na. Pinana si Kibuloy, kapag hindi siya sumipot sa susunod na pagdinig, pwede siyang ipaaresto sa Sergeant of Arms ng Senado. Pwede na rin daw maglabas ng lookout bulletin order laban sa pastor. Sinusubukan pa ng News 5 na kunin ang panig... Alam mo, ito. Meron akong sasabihin sa inyo, importante sa mahalaga to.
Iba nakikita ako dito. Iba. Alam mo, ito nakikita ko. Alam mo naman tayo, meron tayong third eye. Pero hindi sa multo. Sa mga bagay-bagay sa mundo. Sa politika. Alam mo, nakikita ko dito. Igagaya to kay Tebes. Naku po, sinabi ko na sa inyo. Ganito rin ang ginawa kay Tebes noon. Kung maaalala nyo. Ayan, accusation, ganyan-ganito. Sa totoo lang, delicates dito si Kibuloy, ha? Bakit ipinasok yung baril? Eto. Pag may kaibigan kayong pulis, yan ang pinakamadali para maaresto ang tao at tumagal sa kulungan at hindi makapagpiyansa. Baril. O kaya droga. Actually, yung droga medyo baril talaga. Pag tingnan nyo sa batas yan, pag ang nakuhanan ka ng baril, walang piyansa dyan. Kulong ka talaga. Kaya iyan ang usualing itinatanim. Kaya ang mangyayari dito, feeling ko katulad nung kay Tebes. Ngayon, isipin niya, out of nowhere, dating issue, labor issue lang. Labor issue lang dati. Ano pa mga issue? Mga issue ng pang-aabuso. Bakit biglang sumulpot tong baril? Kaibigan, salamat po. Alam niyo kung bakit? Ang dali ho kasi. Ang dali makulong ng isang taong mahulihan ng baril. Since ikinonect na nila dito sa witness na may baril doon sa Garden of Eden. Ano ba yun? Kingdom of whatever. Kung ano man yung tawag nila doon sa lugar na yun. Iisipin nyo, magbato lang ng granada dyan sa loob. As in magbato, hindi pasabugin ha, magbato lang. Kasi ang laki niyan eh. Ang kwento nga sa akin, ang laki-laki daw ng lugar na yan. Sobrang laki. Tandaan ninyo, ganyan yung nangyari kay Tebes. Wala sa bahay nakuha. Alam mo kung saan nakuha? Doon sa malayo. Doon sa hindi na pinupuntahan. Doon itinanim yung baril. Hinukay, itinanim yung baril. Tapos pinalabas na itinago doon yung baril. Since it's still the property of Tebes, yun ang inakusa. Tama, mali. Imagine niyo to. Ang laki ho ng pagmamay-ari ni Kibuloy dyan. Siyempre, kung pagmamay-ari niya yan, kingdom niya yan, sigurado ko, maglagay lang ng konting baril dyan, granada, magbato, ibig sabihin, hagisan mo lang doon sa loob para may granada doon, tapos biglang i-raid. Pag nahuli siya, kulong. Walang walang piyansa. Ganun no. Naintindihan mo natin? Ganun katindi po yan, mangyayari dyan. Sigurado ko, yan ang next, ipare-raid. Tingnan nyo, i-request ipare-raid dyan, as in, i-raid doon ng kapulisan, tapos may matatagpuan. If meron naman license ang mga baril, posible pa rin makasuhan yan. Hindi ho, alam nyo, hindi ganyan. Alam naman yung may lisensya ang kukunin. Siyempre yung itatanim, walang lisensya. Tama, mali. Tetebesin yan. Tama. Yan ang term ni Diego Latigo. Tetebesin nila yan. Sigurado ako gaganyanin na yan. Tapos, kung hindi man, maglalagay ng mga sirang mga high-powered. Pansinin niyo yung mga high-powered na na-discover kay Tebes, baka mga sira pa yun eh. Yung mga bulok na hindi na ginagamit, pero still considered as firearms yun, di ba? Baka maglagay ng kanyon dyan, maglagay ng kung ano-ano, tapos eventually, mayari. Eto, meron ako ikikwento sa inyo. Eto, katotohanan to. Hindi ko lang siya pwedeng pangalanan kasi I'm not authorized na ikwento to. Pero ito, kinuwento mismo sa amin, 3. Dali, iniisip ko kung paano ko ikikwento. Baka mamaya madali na naman tayo sabihin, chismoso mo talaga banat mo. Kung maaalala ninyo, naging issue yung baril ni PRRD. Tama, mali. Mapag-usapan namin yan. Walang issue dun eh. Lahat naman nun lisensyado at ang definition ng kanyang LTAP is collector siya. Kasi meron yan eh, may criteria yan.
Okay? May criteria yan sa loob ng LTAP mo. Ano yung mga criteria mo. Since nandun siya, allowed siya. Pero alam nyo, before umalis si Pierre Ardin, rehistrado lahat yan, di ba? Kasi alam na nila na dyan dinadali ang mga opisyal ng gobyerno. Noong una, sabi ko, medyo hindi naman, parang okay. Sige. Until, meron na naman kami na-meet ng Banateros Brothers. Na-meet namin, di ko na lang sasabihin kung sino ito. Dati ho itong opisyal, malapit kay Pangulong Marcos, tapos nawala sa gobyerno. Ito sabi niya sa akin. Merong nag-try na magrehistro ng barel under his name. Yeah. Ganun kalupit ha. Merong nagrehistro ng barel under his name. Hindi ho siya nagrehistro nun, pero nirehistro lang. Buti, nakita niya. So, sinulatan niya na yung PNP at sinabi niyang, hindi sa akin yan, humingi siya ng certificate na ito lang ang baril ko. Wala nang iba. Kasi nga ho, bakit ganun? Nakwento mo yan, boss. Nakwento ko ba? Makakalimutin ako. Bakit to ganun? Kasi nga ho, laging baril ang pinakamadaling itanim na pag ikaw nahulihan, walang piyansa. Gets ninyo? Kaya nga, out of nowhere, tetebesin ang gagawin dito kay Kibuloy. Since malaki yung property niya, hindi mo naman mababantayan yun. Kahit sobrang dami mong security guard, kahit sobrang dami mong, kung ano man ang tawag nila, goons o whatsoever, hindi mo mababantayan ng hekta-hektaryang lugar mo. Di ba? Tapos, pag nagkaroon ng raid, naku po. Kaya nga, di ba, tandaan ninyo, yung raid, yung warrant, okay? Yung warrant dapat specific kung saan. Kaya nga na-dismiss yung kaso ni Tebes tungkol doon sa baril Bakit to? Kasi hindi specific Ibig sabihin, doon daw sa warrant, kailangan nakasulat doon saan. Ano yung hinahanap nyo? Anong partikular na hinahanap nyo? Hindi pwedeng imbento lang. Sa buong hektarya ng lugar niya, ganyan. Hindi pwede. Okay? Bakit? Kasi nga ho, talagang ginagawa yan yung pagtatanim ng baril. Ngayon, kinasuhan siya. Akala ko ba, hindi naman pala pwede? Oo nga. Optics nga lang. Yun ay para lang po makulayan na itong tao na ito, goons to, may baril to. Kasi yung mga tao, yung mga nanonood, hindi naman sila nagfa-follow ng news Meron mga tao talagang katulad ninyo nagfa-follow ng news. Pero meron yung wala lang, hindi sila nagfa-follow ng news. Yung pag napanood nila, marami na ko ang baril kay Tebes. Ganun. Hindi nga nila alam na na-dismiss na yung case. Bakit to? Wala Illegal yung pagka naintindihan natin. So, feeling ko gaganunin din to si Kibuloy. Magpapa-search warrant, hingi ng search warrant, tapos i-raid. Tandaan ninyo, ano kasunod? Subpina. So, pagkakasunod ng subpina, ihaahin, tapos pag nagtago pa, hihingi ng search warrant, parehong-pareho ng ginawa kay Tebes Tandaan ninyo, ganun na ganun ang ginawa, format. Sino target? Maaring si Kibuloy din, pero sa totoo lang, ang pinaka-target niyan, siraan ang pangalan ng mga Duterte. Kasi pag nalubog, kasi tandaan ninyo, hindi nila magalaw ang mga Duterte. It will really trigger something pag ginalaw nila mga Duterte at itong si BP Sara Duterte. Pero para masira nila, pipilayan nila yung mga nasa paligid. Yan ang talagang system na mangyayari. Pipilayan nila ito si Kibuloy. Alam naman po natin whether hindi man po pareho lagi ng pananaw,
ang SMNI ho talaga ang naglalabas ho ng mga balita ho talaga na hindi nilalabas ng iba. Alam naman po natin yun. Di ba? Ay tatargetin. O, pakinggan ho natin ito ha. O, ito. Kasi napaka-importante nito eh. Dito naman ho, medyo napahiya ho si Ontiveros dito. Sandali, asa na yun ha? Ito, pakinggan. Posible po bang, could you please issue an immigration lookout bulletin order ngayong, bukod dun sa pag-confirm ng BI, ngayong may subpoena order na po ang Senate? Pwede po bang mag-issue ng ILBO kay Apollo Kibuloy? With the issuance of the ILBO, and since it's now an ongoing investigation, the DOJ can now issue an immigration lookout bulletin order. But just caveat lang po, Madam Chair, kasi po ang ILBO, it's not meant to prevent the subject from leaving the country. Napahiya si Ontiveros dyan. Inuutusan niya na kung pwede since magkakaroon na ng subpoena, nagmagaling ang lola nyo. Pwede ba magkaroon ng hindi pa alisin? All departure order itong si Kibuloy. Sabi ni babae, na taga DOJ ata, sabi niya, ma'am, ako, i-rewards ko na lang Ma'am, paalala ko lang. Wala namang kaso pa. Hindi nga to korte. Senate hearing ho ito eh. So, according to the law, kailangan may conviction. O kung meron mang kaso talaga, sampahan nyo kasi ng kaso. Puro kasi kayo dito eh. Hearing eh. Hindi ho to korte. So, wag nyo kaming inuutusan. Ang pwede lang, lookout order. Ibig sabihin, titingnan lang namin pagka umalis siya, hi, Pastor Kibuloy. Ganun lang. Alam mo kasi, Ontiveros, wag ka magmagaling. Magtanong ka sa abogadong nasa paligid mo. Puro kasi lalaking puro kasi kung sino-sino nasa paligid mo eh. Huwag kang Kung matatandaan niyo po, dati ho kasi meron kaming department order na in-issue para sa mga watchlist tsaka whole departure order. But this was declared unconstitutional by the Supreme Court. So, ito pong ILBO is just a way of monitoring. Monitor. Ginagawa nyo naman yan. Minomonitor nyo pag-alis. Mga pumupunta sa Davao, minomonitor nyo nga eh. Tinitingnan nyo nga yung flight manifestation. Diba? Alam nyo naman eh. Hindi nyo na kailangan yan lang ang pwedeng gawin hanggang walang kaso. Kaya sampahan nyo na kasi. Ang dami nyong anik-anik dyan eh. Ang dami nyong hanas. The subject of the order, but not to prevent the subject from leaving the country. So, maaari lang pong gawin nito is i-monitor ng ating immigration officers yung movement po nung tao. So, in case dumaan sila sa immigration counter, they just take note of yung itinerary niya, where the subject will travel. But apart from that, it will not prevent the subject from leaving the country. Wala po kayong official na kaalaman dun sa isang balitang lumabas na di umano ay lumipad na siya or tumakas papuntang ibang bansa? Tama po, wala po sa records namin yun. Re-rewards ko naman ang sinabi ni Arvin Santos. Madam, hindi po kasi kami naniniwala sa chismis. Kasi sabi niya, di umano umalis na. Madam, hindi ho sa amin pwede yung di umano. Sino kasi Ogie Diaz? Di umano. Maganda, madam, maging vlogger na lang kayo. Pata sabihin nyo, galing sa puting ahas nyo. May nagsabi sa inyo, umalis na si Kibuloy. Ang title nyo, medyo clickbait din ha. Kibuloy, umalis na. Ayon sa puting ahas. Manang Ontiveros, paalala ko lang, senador ho kayo, hindi ho kayo vlogger.
Ha? Parang awa nyo na. Bawal ang chismoso dyan. Based on our records po, as of to date, ang last po na flight ni Apollo Kibuloy po ay dumating po siya noong July 22, 2023. So, based on our records, nandito po siya. Oh, ayan. Malinaw. Malinaw. Chismosang Ontiveros. Ha? Oh, hindi ho umalis si Kibuloy. Nandito lang po siya. At kung aalis man po siya, hindi siya dadaan dyan. Sigurado ko. Baka dumaan na yun sa magsabi nga ni sino ba to? Sino ba nagsabi? Si Pulong ba yun o si Baste? Sabi niya, magdaan ako Indonesia. Magpunta kasi Indonesia. Baka mamaya kasunod na niyan. Ontiveros, kakancelin nyo na rin passport. Grabe, no? Mga oposisyon ngayon, parang mga diktador, ano? Kung pag hindi nila nagustuhan, tatawagin terorista. Hindi nila nagustuhan kung ano-anong iimbentong kaso. No, ano pa? Kakancelin ng passport. Ay, sus. Hindi, alam nyo, pagbigyan nyo na yun si Ontiveros kasi humahabol yan. Humahabol yan sa 2028 eh. Kasi nga, doon sa survey, parang wala siya eh. Di ba ito sa survey? Oh, sino ba naandun? Siya ho. Si Romualdez ka, kulelat eh. Siya, wala. Siya ng pambato ng mga dilawan eh. Wala nang pambato ang dilawan eh. Na-shoot na lahat sila sa inodoro eh. Wala na silang pambato. Ay, hindi, meron pa pala si Romualdez. Si Romualdez na ngayon pambato ng mga dilawan? Pwede. Nakapwesto siya. Ano to? Wala lang. Asungot. Pampagulo. Tanggalin na sa eksena yan si Ontiveros. Rain 3140, salamat po. Kasi kayo naman, binoboto nyo pa yan. Hindi ko maintindihan, binoboto niya. Walang kakwenta-kwenta yung Ontiveros. Hindi ko nga alam ba't nag-senador yan eh. Diba? Alam mo yun, wala nang academic intelligence. Wala pang common sense. Ba't pa kaya napunta yan dyan? Diba? Alam ko na kung bakit. Wala na kasing choice eh. Wala nang mapili ang mga dilaw kung sino nilalagay nilang senador. Kaya nilagay na yan. Yung mga millennial na walk, bumoto dyan? Anak ka ng webe. Oo. Binoto talaga yan? Parang di ako maniwala. Oh. Anyway, ito. Panoorin nyo ito kasi alam nyo, marami na namang ilang umeepal na vlogger dyan na galing-galingan at binabati ko si Senator Padilla. Hindi nila mag-gets yung punto nito. At kasi pinanood lang nila yung bahagyang speech niya. Hindi pinanood kung bakit ba siya nagsalita ng ganun. 'Di ba? Ano ba ang konteksto niyan? Oh, ito. Sa akin pong pagdalo sa pagdinig ngayon, ako po ay naliligayahan sapagkat narinig ko po ang panig ng ating mga resource persons, katulad po sa mga taga-gobyerno. Naging malinaw po sa akin na ito pong pagdinig na ito ay hindi pa po nakakarating sa legal na usapin, sa napakalinaw pong pagpapaliwanag na ang lahat ng po ito ay dadaan sa investigasyon. At yun po ay napakagandang senyales para sa ating mga kababayan sapagkat malinaw po na ang lahat ng karapatan ng bawat Pilipino ay atin pong ginagalang at napakalinaw din po ng mga sagot ng ating mga nasa gobyerno na wala po tayong pinapanigan sa oras na ito. Ang lahat ay may boses, pinakikinggan po natin ang mga nag-aakusa at ganun din po ang pagdepensa naman sa ng ating inaakasuhan. Napakaganda po ng ganitong pagdinig sapagkat ang Senado, ito pong aming institusyon,
ito po ay institusyon na gumagawa ng batas na magbibigay ng proteksyon sa bawat Pilipino, ano man ang katayuan mo. At kayo naman po, diyan sa executive, kayo po ang mag-i-implement niyan kung ano yung mga nagagawa naming batas. Ngayon po, gusto ko lamang pong magbigay ng statement, mahal na ginang tagapangulo, bilang Nilinaw lang niya po sa unang part ng kanyang statement, nililinaw niya na we are here to listen to you sa mga witness. We are not here, particular sa sarili niya, I'm not here bias ako dahil kaibigan ko si Pangulong Duterte o kaibigan niya si Kibuloy. Yun ang sinasabi niya dyan. I'm here to listen to you. Okay? Yun ang nililinaw niya. Nakikinig kami sa inyo. Pero ito ang kasunod. Ito po ay hinihiling ko na mailagay sa record ng Senado. Sapagkat ako po ay matagal ko na pong kilala si Pastor Kibuloy. Magkasama po kami, ma'am, noong panahon ng Pangulo po ay si Gloria Macapagal Arroyo. Kami pong dalawa ay magkasama sa peace, sa lahat po ng hakbang ni Presidente Gloria Macapagal Arroyo na magkaroon ng kapayapaan sa buong Pilipinas. Ako po ay hindi pa senador noon. Ako po ay isang artista na kilala sa usapin ng pamimigay ng pera. Pero kahit isang beses, hindi po ako hiningan ng pera ni Pastor Kibuloy. Ika nga po sa English, not even once. Diyan tayo. Bakit niya sinabi yan? Okay? Napakalinaw po kasi, dito sa pagdinig na to, pagpapanuorin mo, yung isa doon, sabi ng sabing pinagpapalimos sila para magkaroon ng pera, ganito, ganito. So sinisira nung mga witness, yung kesyo kailangan mamalimos itong mga ano. Ang sinasabi ni Robin dito, ako nga, na matagal ng kaibigan ni Kibuloy at alam na namimigay ako ng pera at dito, susunod niya pa, kumakandidato ako bilang senador, hindi sila humingi sa akin. Eto, wait. Sasabihin ko sa inyo, ngayon ko lang sasabihin, ayoko, sinabi ko na sa inyo to. Ay, sinabi ko na ata, nakalimutan ko lang. Alam niyo ho ba na kalakaran ho yan sa mga nangangampanya? Pag nangangampanya kasi isang lugar, para tanggapin ka, tulungan ko ng mayor doon, kailangan mo silang bigyan. Yung governor doon, kailangan mong bigyan. Milyon-milyon, kaya gumagastos sila ng malaki. Hindi nila yan tatanggapin o i-deny nila yan, pero that's the truth. Reality yan. Alam ko ho yan. Kasi tandaan ninyo, parte ho din kami ng kumandidato ng Simo. Kaya nga kami natalo eh. Hinga kami. Wala kami maibigay. Ganun ho talaga eh. Lalo-lalo na kung ang tatakbuhin mo, Senator, para mapasama ka doon, bilihan niya ng sample ballot. Ibig sabihin, gusto mo isama ka ni Mayor sa sample ballot? O sige, magkano sa'yo? Magkano bibigay mo? Ibig sabihin, dito, at hindi lang ho nangyayari yan sa mga politiko, even religious. Hindi na lang ako magbabanggit, ha? Kahit ho ang relihiyon. Walang partikular na relihiyon. Para bitbitin ka, kailangan meron kang love offering. Para tulungan ka, mapa-lokal, mapa-national. Kunwari sa local, kailangan mong abutan yung dapat mong abutan na relihiyon. Tapos, tutulungan ka nung pare. Ay, mali. Ba't mo sinabing pare? Hindi. Pare, ministro, pastor. O, yan. Para malinaw tayo. Lahat to. Wala ko tayong inaano dito. Wala ko tayong ini-exclude dito. Lahat to, merong mga ganyan tiwali na talagang para tulungan ka. O, Mr. Senator, sira na yung kotse ko eh.
Naalala nyo kay Gloria nun? Ilan ang inabutan ng Montero ba yun? Di ba? Eto, sinasabi niya, ako kumandidato na at lahat ni isang kusing hindi nanghingi sa akin si Kibuloy. Kung talagang, eto I'm not saying hindi ako naniniwalang hindi na mamalimos hindi yun ang punto ko dito. Pero sinasabi ko lang sa inyo, ano yung context ng sinasabi ni Robin Padilla? It's for you to decide if totoo kaya o hindi. But this is the context ng sinasabi ni Senator Robin Padilla. Na sinasabi niya, hindi ako hiningan. Ibig sabihin, hindi niya nakitang humuhut-hut si Kibuloy. Yun ang sinasabi niya dito. At nung ako po ay tumakbo na bilang senador at humingi ng tulong kay pastor, kahit 5, hindi po ako hiningan ng pera. Sana all. Mapapasana all ka na lang, ano? Pastor Kibuloy. Pag ako ba tumakbo? Barangay captain? Hindi, biro lang. Pero yun ang gets ninyo. Ito, literal, inamin niya. Kaya nga alam mo, gusto ko itumaman to eh. Gusto ko tumaman to, napaka-honest na tao. Inamin niya. Humingi ako ng tulong kay Pastor Kibuloy. Iilan lang siguro aamin ng ganun. Di ba? Yung iba, tataas ng ihi. Ito talaga, inamin niya. Humingi ako ng tulong kay Pastor Kibuloy. At hindi niya ako siningil. Kung iba yun, naku po. Pastor. Ang gusto ko lamang pong sabihin sa ating pagdinig. Yun yung second point niya, First point niya, nakikinig siya, hindi siya bias, nakikinig siya dito sa mga witness. Second point niya, dun sa mga nag-a-accuse na parang ginagawa negosyo ni Kibuloy, sinasabi niya, siya nga hindi hiningan. Ito yung third point niya. 3 yung punto niya dito eh. Kung ang ating pong mga matatapang na mga witness ay nakakapagsalita patungkol kay Pastor Kibuloy, ako din po ay malayang magsasalita na hindi po ako kailanman kahit na sino sa Kingdom of Jesus Christ hiningan ng pera. Not even once. At so yung Tiberos, yung tingin niya. Sabi yung Tiberos, hindi kasama sa script yan Ito naman si Robin. Yung mga ibang senador hindi na nga dito pumunta para para pagtanggol si Kibuloy Ikaw naman. Hindi, alam mo, nagtaka rin ako Nagtaka rin ako. Bakit wala yung iba? Kasi tandaan ninyo, halos lahat ng unitae. Hindi, tama naman. Lahat ng mga tumakbong senador na itong nakaraan, sumipsip kay Kibuloy Maari nung mga una, hindi pa. Pero nung nakita nila na malakas si Kibuloy, lalo na nung panahon ni PRRD, sumipsip lahat kay Kibuloy asan na yung mga senador na yun? Nga. Di ba? Ako po ay magtatanong lamang sa ating mga witness. Alam niyo po, ako po ay gumawa ng isang pelikula laban sa New People's Army. Ito po yung Memoirs of a Teenage Rebel. Marami po sa mga kasamahan ko na gumawa ng pelikulang yan. Sabi nito, sobrang yaman ni Kibs alangan naman higang ka. Anong rason, Senator Robin? Di babalik ko sa iyo yung tanong, Manuel. Kung sinasabi mong mayaman at hindi nga siya nanghingi ng milyon-milyon kay Senator Robin, di malamang, hindi rin sila namamalimos. Hindi, binabalik ko lang kasi mali yung logic niya Ipabato ko sa kanya yung maling logic. Okay? Kasi yun ang sinasabi mo, mayaman si Kibuloy, hindi ka hihingan yan. Hindi yun ang punto dyan.
Kasi whether mayaman o hindi ibig sabihin mayaman, di na sakim sa pera. Hindi yun. May mayaman na, ganun pa rin ang ganun sa pera eh. Di ba? Ang punto niya nga dito, hindi ganun si Kibuloy. Pinapasinungalingan niya yung mga nagsasabing inutusan sila, na mamalimos. Di ba? Yun ang sinasabi niya dito. Oh. Pambira. Kaya Oh. po ni Doon nga galing eh. O di bakit di siya humingi kay Robin? Mas malaki yun. One time, big time. Eh, gawain naman talaga yun. Oh, yun ang punto ko dito eh. Gawain talaga yan eh. Ng mga religious groups. Pagka nilapitan sila, ano labo, offering mo? Gawain nila yan. Oh. Ngayon sasabihin mo, eh, doon nga nanggagaling sa limos. Eh, yung limos, ang tagal mo pa para kolektahin yun. Mangungulekta ka, 3,000 lang kada week ba yun? O isang araw o whatsoever? Eh, dito, milyong kagad. Pag sinabi niya, sigurado eh. Gusto mo manalo? Gusto mo lahat ng boto ng kingdom? Sige nga, yung logic kasi mali eh. Pag mali ang logic, shut up na lang. nagsalamin, nagtago, hindi nagpakilala. Pati yung direktor namin natakot. Pero alam niyo po, nung tinanong nila ako kung ako ba'y magpapakilala, ang sinabi ko po'y opo. Hindi po dahil sa hindi ako natatakot. Kung hindi, inisip ko po yung mga teenage rebels na naglabas ng mga mukha nila at nagsalita sila laban sa organisasyon na pinasok nila at sila'y naabuso. Ang ibig ko pong sabihin, wala po akong pinapanigan dito. Dahil ang Senado ay kakampi ng bawat Pilipino. Ang gusto ko lamang pong sabihin, kung tayo po ay mag-aakusa at titindig, kaya natatakot po tayo o hindi, kailangan harapin po natin kung sino yung inaakusahan natin. Nang nakikita po yung mukha natin at kilala tayo. Dahil yun po. Itsura na yung Tiberos, oh. Naninindak eh. Hindi ko alam ha. Ontiveros, bakit ka nakatitig kay Robin? Naninindak ka ba o may pagnanasa? Linawin ko lang, yung pagnanasa sa bigote ha. Hindi kay Robin. Kasi iba yung bigote ni Robin eh. Kaya talagang, sabi siguro nito, nakakakiliti siguro yung bigote nito. Kita mo, iba pa naman ang dating ni Robin. No, sabi nito isa both. Hindi ako nagtatanong, both. Hindi, yan talaga ang tanong ko dyan eh. Ano sa tingin ninyo sinasabi sa utak ni Ontiveros? Nagagandaan siya sa bigote ni Robin? Naiinis siya kasi wala sa script yan? O naiinggit siya kay Mariel? Ang matatandaan ng susunod na henerasyon kung paano tayo tumindig. Ayan. Ito yung third point ni Robin. Nasabi ko tama tong point ni Senator Robin. Bakit kanyo? Kasi ganito yan eh. Mag-aakusa ka na hindi pwedeng questionin yung credibility mo. Anong klaseng bayan meron tayo? Nakatakip ang muka? I mean, sasabihin ng iba, safety. Sandali. Karapatan din naman ng inaakusahan mo na makilala kung sino ka. Pambihira ka, magsasabi ka ng kung ano-ano. Hindi ka namin pwedeng i-cross-exam o tingnan kung meron ka ba talagang credibility. Kasi parang ganito yan eh. Di ba naiinis tayo? Pag may mga troll sa Facebook, walang muka, kumakaakusa, yung makasalita, akala mo kung sinong may alam sa'yo. Sasabihan ka na kung ano, bayad ka kasi, ganito ka kasi, ganyan ka kasi. O, di ba? O, tapos, hindi mo naman sila makita kung sino sila. Ganyan na ang Pilipinas ngayon eh. Akusa ng akusa. Hindi nagpapakita. Well, in other words, wala hong pananagutan. Ika nga.
pansinin nyo, sino yung malakas mag-akusa? Yung mga nakakalusot, yung mga walang pananagutan. Troll. Yung mga walang muka. Oh, sa social media. At saka yung mga nasa ibang bansa. Why? Because it doesn't matter to them whether it's true or not. As long as we accuse you, okay na sa amin yun. Views na yun. O kaya naman, gano'n lang yan, pera-pera eh. Yung mga nag-aakusa na nasa ibang bansa, for the views yan, for the content yan. Eh yung mga nag-aakusa na troll, may sahod yan eh. Pera-pera nga, sabi ko nga sa inyo, yung mga ganyan pera-pera. Yung mga witness na wala namang muka, ewan natin kung ano ex-deal dyan. Hindi, baka may ex-deal yan. Kasi kung talagang ikaw, nag-aakusa ka na totoo sinasabi mo, paninindigan mo. Yan ang sinasabi ni Senator Robin. Kaya mong panindigan yung salita mo. Eto ka, Kibuloy, kasi ganito ginawa mo sa akin. Natatanda mo tong pagmumukan to? Gaganon ka pa ka eh. Kasi nga, matapang ka, malakas ang loob mo, na totoo yung sinasabi mo dahil kaya harap mo yung mukha mo. Oh, di ba? Tama, mali. Yun ang sinasabi ni Senator Robin dyan. Kung talagang totoo yan sinasabi ninyo, magpakita kayo ng muka. Hindi yung hindi kayo pwedeng questionin. Di ba? Titig na titig eh. Hindi totoo naman eh, di ba? Ako, pagka meron akong ka-argument, tinititigan ko pa eh. Kasi sigurado kung totoo sinasabi mo, ito sinasabi ko. Sige, ito talaga eh. Kumbinsido kasi ako eh, na ito talaga yung sinasabi ko. Oh, ikaw yun ang hipo ng ano ko eh. Diba? Hindi yung magtatago ka, sasabihin mo, ganito ka. Minulestya ka, dang walang ano. Hindi pa pwede yun. Diba? Tatago-tago. Ano ito? Taguan? Karapatan din naman po ng ina-accuse nyo na protektahan nila yung sarili na depensahan nila yung sarili nila. Ay, yun nga eh, banat ba eh. Sa Senate, hindi naman yun ang question doon eh. Sa Senate, baligtad. Totoo naman eh. Sa Senate, ito, totoo, sa Senate, accuse now, change later. Oh, sa Senate. O di kaya accuse now, ang bahala na later kung ano mangyari, di ba? Depende, kung tinuloy yung bayad sa akin, tuloy natin. Pag hindi tinuloy, babaligtad ako. Baligtad eh, di ba? Tapos isa pa, sa Senate, accuse muna bago ka magbigay ng ebidensya. Oh, okay na yung yung dal-dal-dal-dal, ayos na yun. Diba? Ayos na yun eh. Basta dumaldal ka, okay na yun. O, ganun lang eh. Walang pananagutan. Eh kung ganun lang pala, kung maglabas si Kibuloy ng witness niya, na nakatakip din ang muka for protection. Ano sinasabi niya? Ikaw, Ontiveros, yung driver mo, nagja-jack and poy kayo bago kayo umuwi. Hindi, di ba? Halimbawa lang. Hindi, ito lang baligtarin natin ang senaryo. Si Kibuloy naman na magsalita ngayon. Ikaw, Ontiveros, bago kayo umuwi ng driver mo, nagke-KFC kayo. Ang lakas mo nga daw kumain ng KFC. Kalap! Ang kalap-kalap! Ganun eh, di ba? Tapos, yung nilabas yung witness, sino nakakita? Yung doon, yung nakatambay doon na bebenta ng Yossi. Nakita niya kayo. Pakita mo nga, nakatakip ang muka. Puro ganun na lang tayo. Accuse na lang tayo. Kanya-kanyang accuse na lang tayo. Tapos tatakpan na yung muka. Naintindihan nyo ibig sabihin? Hindi, sana wag ganun. Kasi wala nang lahat ng ina-accuse dapat binibigyan ng due process. Lahat ng ina-accuse dapat inosente until proven guilty. 'Di ba? At ang burden of proof manggagaling sa nag-a-accuse. Baligtad lahat talaga ngayon eh. Ngayon, maghanap ka lang ng tao na magaling manginig ang kamay, 'di ba? Tapos takpan mo yung pagmumuka, sabihin mo lahat ng gusto mo, ligtas ka na.
Ano, babuyan na ba tayo ngayon? Wala na ba tayong hustisya sa Pilipinas? Hindi, isipin niyo yun, ha? Ang swerte nyo lang, kayo nakaupo dyan. Eh, paano ko bigla may mag-accuse si Banat Bay? Dali, baka mamaya mabigyan ko pa sila ng idea. Si Banat Bay, dalawa-dalawa jowa. Tatlo pala, si Gigi, si Janela, at saka si Ibana. Paano mo nalaman? Driver ako ni Banat Bay. Nakatakip yung muka. Kahit wala naman akong driver. Di ba? Ang birang buhay, ere. Oo, baduy talaga ito si Itoberos, oh. Anyway, sana lang. Sana medyo, again, ha? Ulitin ko, ha? Si Andrea Bosay, ayoko yung Andre na yan. Sampaling ko, ayoko ng mga ganun babae, tutok-tokan ko pagka ganun. Ang blueberry ba, may blue? Ay, kulay blue. Ganun. Anyway, again, ha, hindi ko po sinasabi dito na hindi totoo yung sinasabi ng mga witness. Hindi ko rin sinasabing walang kasalanan si Kibuloy dito. Ang akin lang, lahat ng ina-accuse dapat binibigyan ng pagkakataon. Di ba? Eh, una-una, kung ano yung ginawa nila kay Tebes noon. Okay, na pinapaharap nila sa Senado, na kesyo, ganito. Eh, paano haharap kung in-accuse nyo na kaagad in media? Yun nga ang problema, nauuna muna yung judgment bago mo tanungin. Parang si Budo Lipunan, magtatanong pero may conclusion na. Parang gago lang, di ba? Tatanungin niya si Jojo de Guzman, uy, alam mo ba yung nangyari kay Banat Bay? Sabi naman ni Jojo, malabo yan na binayaran. Ganun, black ka na. Bakla eh. Nagigets ninyo? Bakit? Nagtanong ka pa, meron ka naman palang laman sa utak mo. 'Di ba? Hindi na ho 'yun pag-iimbestiga o pagtatanong. Ang tawag doon, naghahanap ka lang ng kakampi. Ganon din na nangyayari dito eh. Hindi naman inaalam ni Ontiveros ang tunay na dahilan, ang tunay na nangyari. Anong ginagawa niya? Naganap lang siya ng shoot doon sa script niya. So mali eh. Hindi dapat ganun. Kung talagang Senate hearing in aid of legislation, wala na nga yung aid of legislation dyan. Isipin mo, yan ang purpose yan, na in aid of legislation para makagawa ng batas. Wala na yun eh. Ang purpose na lang dyan, idiin natin si Kibuloy. Kasi pag naidiin si Kibuloy, diin na natin si Duterte, tapos si BP Sara para may chance ako. Yeah, halata. Halatang-halatang style mo, Ontiveros. Siguro talaga, ewan ko, gusto mo lang makasama si Robin para mag-KFC kayo. Pero pasensya na, hindi ka papatulan ni Robin. Ang ganda ng asawa ni Robin Padilla. Ba't naman siya sa binas... Ay, wag naman ganun, Banat Bay. Sama mo naman. Wag mo na sabihin yun. Munti ka ko na masabi, Diego Latid ko yung binasa. Ano? Dapat hindi ko sabihin yun, di ba, Diego? Ay, nako. O, ito pa. May nangyayaring himala. Ano tong himala na ito? Nako po, matindi itong himala na ito. Oh. Ito. Ito ang himala. Oh. Wait lang ha. Sana yun? Wait. Ito. Pinabulaanan ng ilang senador ang umano'y pagpapalit ng liderato ng Senado ayon kina Senate President Pro Tempore Loren Legarda, Senate Majority Leader Joel Villanueva at Senator Jinggoy Estrada.
Solido ang tiwala at suporta ng mayorya ng mga senador kay Senate President Juan Miguel Migs Zubiri. Tinawag naman itong intriga lamang ni Senator Nancy Binay. Tingin naman ni Senate Deputy Majority Leader J.V. Ejercito dahil ito sa nagaganap na bangayan sa pagitan ng Senado at Kamara bunsod ng People's Initiative. Ayan. At syempre, meron tayong hindi pinagkakasunod sa House. Hindi yan, divide and conquer siguro para nalagbabanggaan yung dalawang House dalawang houses. Malayo na talagang magkakaroon na ito. Pero sa ngayon, talaga ito mahirap palitan si Senate President Zubiri. Wala akong nakikita possible na pwedeng bumalik sa kanyang pwesto. Ayon naman kay Senator Zubiri, wala siyang nalalaman na plano ng kanyang mga kasamahan na patalsikin siya sa pwesto. Gayunman, pinauubaya na anya ang desisyon sa mga miyembro ng majority bloc. Naman, there's a concerted effort to discredit the Senator. Nalaman ko pa yan last week pa. Alam mo, grabe ho ito. Grabing hindi pa tapos ang awayan ng Senado at Kamara. Ito, literal na babuyan. Babuyan ho ito, binababoy ng Kamara ang Senado. Bakit to? Kasi hindi man natin sinasang-ayunan sa maraming bagay si Senator Zubiri. Pero kahit pa paano, tumayo ho ito laban sa PI. Sa katunayan, siya pa nga nagsabi. Diba? Kinausap na namin si Pangulong Marcos at sinabing, eto na, ako na mamumuno itong Senado. Feeling ko doon na-trigger Doon na-trigger itong si Tamba. Para ho, sandali. Mukhang talagang hindi natin kalyado itong Senate President. Mukhang yayariin tayo dito kasi talagang nagmatigas di ba? Tapos agad-agad nagsubmit ng resolution, di ba? Eto ngayon, feeling ko, hindi nila kasi kaya si Zubiri at saka si Villanueva. Si Villanueva rin kasi yung talagang matapang din na pumapalag dyan So mukhang hindi ho nila kinakaya, kaya kailangan nilang palitan ng leadership ng Senate. Hahanap po siguro sila dyan. Hahanap po sila ng, hindi natin alam kasi may nagsabi nga sa akin, sabi ko, sino naman ang kakampi sa kanila dun? Sabi nila, billion yan. Ang usapan dyan, billion. Alam mo ba ibig sabihin ng billion? Hindi milyon billion ang usapan pagka Senate President ng usapan. Lahat kakainin, kahit tayo siguro kakainin, bigyan ka ng billion. Hindi totoo. Ikaw ba, nagtanong ikaw ba, Ninyo? Pag binigyan ka ba ng billion, kakainin mo yung tae mo? Hindi, sa tingin ko ngayon nga lang lahat na sinabi mo maganda kay Senator Bongo tsaka kay Pangulong Duterte, kinain mo, magkano? Wala pa sigurong bilyon ng bigay sa'yo. Hindi, ako nagtatanong lang. Anyway, ikaw naman nagsabi na bayaran ka something Parang ganun. Ako, di nga ako sure Malay ko ba kung nabayaran ka? Hindi obvious? Hindi obvious na nabayaran ka. Hindi. Pero ang tanong, ngayon na bumaligtad ka, magkano ba? Tanong, di ba? As in, sobra mong binababoy si Pangulong Duterte ngayon grabing sobra kang alagad ni Senator Bongo nun, sobrang sip-sip mo nun. Yeah. Magkano lang yun? May milyon na ba yun na binigay sa'yo? Paano pa kaya kung bilyon? Alam mo yung bilyon? Pwede ka na mag-retire sa kahit anong vlogging yan. Pag binigyan ka ng bilyon, bibili ka na ng lahat ng lalaki, bibilhin mo na. Kasi yung mga lalaking nakakukuha mo ngayon, parang mga squatter sa tabi-tabi. Di ba? Pasensya na, pero yun talaga pero pag nagkabilyong ka na, ako po, baka mga kunin mo na yung mga hindi ko tinuloy. Easy man at kalma. Baby, kalma. Huwag mo naman akong bigyan ng dahilan para tabihan ka. Kalma. Sinong Dom? Basta si Dominic.
Ay, sino ba yun? Ewan ko anong pangalan nun. Wag ganun, Banat Bay. Kaya nga, posible na nangyayari talaga to. Kasi alam mo, di ba, mga nakaraang Senate, panay deny naman. Kahit sa Kamara, ginagawa. Hindi totoo yan. Walang plano na i-unseat yung speaker. Walang plano na i-unseat yung Senate President. Tapos bigla ka na lang magugulat, iba na Senate President. Iba na rin ang speaker. Deny lang sila ng deny. Yan ang totoo dyan. Hindi ho yan ano. Ngayon, ang tanong, sino kaya ang gusto nila ipalit? Pero ako ito, sigurado ako. Malabo dyan. Malabong kumampi dyan si Senator Bongo. Malabong kumampi dyan si Bato. Yung mga Duterte supporter. Ha? Malabong kumampi dyan si Robin Padilla. Imposible ho. Hindi ho yan papayag na magkaroon na speaker na utos-utusan lang ni Romualdez. Hindi ho papayag yan si Robin Padilla, tsaka si Bato, tsaka si Senator Bongo. Ako sigurado ako doon. At tsaka kay Tolentino. Sigurado ako doon. Hindi sila papayag na hindi sila pipirma na laban dito kay Senate President. Kasi dami kong hindi gusto diyan kay Senate Migs Zubiri. Pero pagdating dito sa tumayo naman to, 'di ba? Tumayo naman to against PI. So let's give him the credit, 'di ba? Na siya ho itinayuan niya ito. Kaya nako, ingat kayo diyan dahil hindi lang ito usapan ng politiko sa politiko. Itong awayan na to, awayan po ito ng institusyon na. Grabe na ho eh. Hindi ko nga alam kung ano eh. This is just so ironic. Yung presidenteng ang pinaka-campaign slogan niya ay Uniteam. Ito ang pinakamagulong Congress. When I say Congress, House of Representatives and the Senate. Ito ang pinakasabog na kongreso. Ang mga mambabatas natin. Isipin mo, talagang sila. Kaya nga ito ipag-atake na sa institusyon ng Senate. Hindi na ito pag-atake kay Zubiri. Ayaw lang nila kay Zubiri kasi pumalag. So hahanapan na nila ng kapalit talaga. Yung tuta nila. Yung madadaan nila sa bilyon-bilyon. The irony, sorry, that ironic. Mali. The irony pala. Sorry naman, Bright. Basta. Sorry, the irony pala. The irony of this administration, di ba? Uniteam, pero itong pinakamagulo. Grabe, no? Ibang level lang labanan ngayon sa natin, sa mga mambabatas natin. Oh, anyway, ito pa. Ito. Gusto ko lang banatan tong ano to? Wait lang. Kinwestiyon ng ilang mambabatas. Hindi. Ayoko. Ito muna. Wait lang. Mas may importante pa dyan eh. Ito. Ito kasi mukhang nagiging problema na ho ito ngayon sa bayan natin. Pabor ang ilang commuter group sa planong paghihigpit sa mga may e-bike. Umaalma naman ang mga ginagamit ang e-bike nila bilang pampasaherong sasakyan. Nasa frontline ng balitang yan, si Brian Basa. Hindi makalarga ng mabilisan ang bus na yan sa EDSA Carousel sa bahagi ng Cubao nitong Biyernes ng gabi. Meron kasing e-trike sa harap. Grabe, no? Ha? Wala, panis pala kayong mga MMDA. Grabe makahuli ng mga kotse, makahuli ng mga motor. E-bike lang pala kapalit nyo. Katapat nyo. Di ba, mantakin mo e-bike nasa busway. Panay busina, wala. Tapos pag binundol mo yan, lagot ka pa. Ilang beses nang bumusina ang bus. Alam mo ko ako sadya sa bus, tutukan mo tapos businahan mo ng malakas. Yung tipong mabibingi talaga. Para tumabi ang e-trike. Pero deadma ito at nanatili sa bus lane. Saka lumipat sa regular lane kahit bawal sila sa EDSA. EDSA po ito ha. Hindi ho ito biro. Problema na ito sa Pilipinas ngayon.
Kahit saan makakakita ka. Ito pa, sila pa matapang. Binakasabay kaming ganyan eh. Ang tapang, grabe. Galit na galit siya, binubusinahan siya, nasa gitna siya ng daan. Sana natatraffic. Pero meron namang bike lane. Pwede naman sila pumunta doon kasi yung bike lane, pwede scooter doon, mga e-bike. Diba? Kasi mababagal nga. Yun ang ibig sabihin ng bike lane eh, doon sa mababagal. Ito ho, talagang nasa gitna pa ng daan eh. Sabi ko nga sa inyo, ako mismo naka-experience niyan eh. O ito, sa busway, di ba? Isa ito sa mga pinakabagong insidente ng tila pagiging pasaway ng ilang e-trike o e-bike driver. Aminado ang pamahalaan na kulang ang regulasyon para sa electronic vehicles, partikular na sa rehistro, kaya hindi makastigo o matikitan man lang ang mga lumalabag sa batas trapiko. Pero giit ng isang commuter safety advocate, hindi dapat palusutin sa pananagutan ang mga... dapat iparehistro na yan. Hindi, dati tutol ako dyan eh. Yung scooter, okay lang. Yung ganon, yung nakatayo. Pero ito dapat i-rehistro na. Anong pinagkaiba niya sa tricycle? Pareho lang sila eh. Nagsasakay pa nga yan eh. Tapos hindi sila rehistrado? Paano nangyari yun? Pampasahe yan ha. Ginagamit ho yan. Nagsasakay ho yan ng mga pasahero. Ibig sabihin no, abay may pananagutan dapat sila sa pasahero nila. Paano magkakaroon ng pananagutan ko walang rehistro? Sasabihin na naman ng ibang congressman dyan, anti-poor. Anti-poor ina nyo. Pasaway na e-bike driver. Kapag ka reckless ka, no? If you are reckless Jason, salamat po. In driving the e-trike, pwede ka pa rin at nakasagasa ka or you damage properties, then you can be charged of reckless imprudence resulting to homicide o kaya resulting to physical injuries or damage to properties. No? Madaling gamitin ang e-bike kaya maraming naiengganyong bumili nito. Kahit ako na first-timer at wala pang lisensya, kaya itong paganahin. Yun nga lang, may mga umaabuso nito at nakikipagsabayan pa sa malalawak na kalsada. Kaya pwede itong maging mitsa ng buhay. Kaya approve sa commuter group ang paghihigpit na gustong ipatupad ng MMDA at LTFRB sa mga e-bike. Sa kasalukuyan, mga e-bike na may 60 kilometers per hour lang pataas ang maximum speed ang Masyadong yung mga 60 km per hour, pataas na yan. Walang papasa dyan na e-bike. Ang e-bike usually, yung ganyan ha, ang takbo lang yan 25, 30. Mabilis na 40. Kasi pagka ganun na, mga dual na yan, mahal na, dual hub na yan. Eh yan, mga single hub lang yan. Kasi nga tipid po yan eh. Mura lang ang ano yan. So, ang totoo lang, mga 30 lang yan. Baka nga yung iba, 20 lang ang takbo, 25 lang eh. Oh, dapat, pagpatak ng 25, at saka yun nga ang purpose nun eh. Pag mabagal, dapat pa rin, yan ang nagiging sagabal sa kalsada. So, hindi dapat pinapayagan pag mabagal. So dapat may batas na gumawa, sana yung mga kongresista natin puro ang nasa isip yung PIPI na yan, sana gumawa ng batas na bawal sa kalsada ang bawal sa yung main road ibig sabihin hindi pwede sila sa bus sa bike lane. Pero pag lumagpas ka na ng bike lane, dapat rehistrado ka na. Gadong magparehistro sa LTO. Pabor din ang grupo na dapat may driver's license ang mga may e-bike. You find unlicensed drivers using e-trikes. And they are using it not sa mga subdivision roads lang, but even sa mga major thoroughfares. I would rather knock on sa mga local legislators. Come out with ordinance. Tama, maganda siguro dahil wala namang silbi yung mga congressman natin, maganda siguro sa LGU na lang. Sa mga LGU nyo na lang yan. Magpatupad na kayo sa mga sa mga councilor nyo. Magkaroon kayo ng ordinansa na bawal sa main road yan. Pwede sa yung mga barabarangay lang o sa mga subdivision, okay lang yun. Pero bawal na ho sa labas. Pag sa labas, dapat rehistrado na. Yun nga lang, kailangan LTO yun. Hindi, dapat mag-usap yung LTO tsaka tong LGU. Ordinances, where you have to regulate saan lang sila pwede dumaan.
Ang 64 anyos na sinonito nag-aalala sa binabalak na paghihigpit ng pamahalaan sa gaya niyang may e-trike. Baka raw mawalan siya ng hanap buhay lalo't pinamamasada niya ang e-trike. Siyempre may edad na. Hindi na pwede sa kontraksyon. Mabuti kung may pinag-aralan, pwede ka sa opisina, kaso wala na. Kaya dito na lang. Pero kung matuloy ang paghihigpit, wala raw siyang magagawa kundi sumunod na lang. Kung ano ang desisyon ng batas, yun na lang, basta mahal. Hindi, ang dito, dapat mga politiko natin, tulungan din. Ang importante naman dyan, disiplina eh. Di ba? Disiplina lang na, sige, makakapagtrabaho pa rin kayo. Basta dito lang kayo, sa loob lang kayo. Dito lang kayo sa bike lane. Huwag kayong pupunta sa kalsada. Kailangan kasi may kaayusan. Hindi naman pinipigilan yung inyong ginagawa eh. Kaayusan lang, hindi kayo gumigitna. Ang problema kasi may mga pasaway eh. Talagang gumigitna. Gusto namin makabiyahe naman kami para sa paghanap buhay. Ang mga gaya ni Nonito na ginagawang pampublikong sasakyan ng e-trikes ang isa pang dahilan kung bakit din daw dapat maghigpit at disiplinahin ang mga e-bike o e-trike driver. Kapag ginawa mo yan, public utility vehicle, with more reason that regulation should come in. Kailangan na talaga na may lisensya yung driver regardless of the speed. Why? Because you have already lives to be taken into consideration. Nagpabalita mula sa Frontline Bright. Ayun, maganda punto niya doon. Pagka ginamit ng pampasada, talagang dapat may lisensya na. Hindi na pwede yung, paano kaya, scooter, ginawang pampasada. Ang sweet-sweet ng mga naka-scooter na may angkas. Kahit alam naman nilang no-no yun. Alam nyo ba no-no yun? Yung nakatayo na may scooter, tas may aangkas ka? Kahit bata pa, hindi dapat yun. Kasi iba ang balance ng scooter compare sa mga nakamotor. Iba yun. Kaya, ewan ko ba, may mga kamote talaga eh. Hindi, bata lang naman to. So, pag bata, hindi nasasaktan. Pag bata, hindi nasusugatan. Hindi, ang purpose kasi nun, para hindi ka babagsak eh, di ba? Hindi ka, pag bumagsak ka kasi, iba ho ang scooter. Pag preno ng scooter, alam nyo ba, tataob ka. Pag hindi dahan-dahan, pag binigla mo, tataob ka talaga. Paano pa kung meron kang kasakay? Di ba yun ang doon? Kaya dapat medyo disiplina lang, sa tama lang, hindi naman pinipigilan yung gusto ninyo. Anyway, ito, mapakalupit na pangyayari. Hindi ko alam talaga kung ano ba ang meron sa bayan natin. Ito, panoorin nyo yan. Watch again. Watch again another day. Yan. Ito kasi. Just flew today at ito ang bumulaga sa akin sa NAIA. Ayan ha. In my years of traveling, this is the worst that I've seen anywhere, ever. What's worse, in one officer seeing I was taking video of the mess, asked me to stop and delete what I already recorded. The nerve. May ganun si Kuya. May the nerve. Kita nyo. Isipin mo, ganyan ang pipilahan mo. Di ba? Alam mo, sikreto dyan. Hindi nyo alam. Tuturuan ko kayo para mapabilis kayo. Tinuruan ng bali, no? Ang sikreto dyan, kunwari may pilay kayo, tapos hingi kayo ng may dala-dala kayong krauts. Tapos, sasabihin mo doon sa airline, Miss, pwedeng pahingi ako ng wheelchair. Pag may wheelchair ka, may tagatulak ka na, dire-diretso ka pa. Secret yun, huwag siya sabihin, ha? Kaya pansinin mo, ito walang biro ito, pansinin mo, dumadami may wheelchair pagdating sa airport. Hindi mo naman pwedeng questionin yan, baka pag wala yan. Hindi totoo, dumadaming merong wheelchair pag nasa airport. Kahit yung pumunta naman doon, hindi naka-wheelchair, pagdating doon, naka-wheelchair na. Alam niyo kung bakit? Dahil sa haba ng pila sa immigration. Pati sa pagsakay, gusto nila nauuna. Para-paro naman kayo ng patutunguhan, ano? Tama, mali. Minsan nga niloloko ko yung tatay ko eh. Sabi ko, Daddy, gusto mo kuha kitang wheelchair? Anyway, senior ka naman na, 75. Ay, sinabi. I mean, senior naman talaga tatay ko, matanda na. So, pwede ko na siyang kuha ng wheelchair, kaya lang malakas pa eh. Mas malakas pa sa akin eh.
Mas ano pa, mas ganado pa maglakad kaysa sa akin eh. Kaya ayaw niya ng naka-wheelchair. Baka matuluyan, sabi. Hindi, kaya nga kayong mga nagwi-wheelchair, ha? Ingat kayo. Pag madalas kayo mag-wheelchair, matutuluyan kayo. Ang dami ko nakikitang ganyan, ha? Pagdating sa ano, wala. Tapos magre-request ng, pwede mo ng wheelchair kasi senior na to. Bakit? Di pwede maglakad dyan? Only in the Philippines. Bakit kanyo? Punta kayong Japan. 90, 80, naglalakad pa. Kubang-kuba na, naglalakad pa. Sa atin, 60 pa lang, 50 pa lang, naka-wheelchair na. Bakit? Gusto kasi privilege. Di ba? Gusto ng privilege. Bakit to? Kasi naman, immigration, walang nyading kayo. Ganyang kahaba, tingnan nyo, pinahihirapan nyo. Yung dating sinabi ni Pangulong Duterte, comfortable lives, wala na ngayon. Sabi naman daw nila, nagbigay silang dahilan, kesyo ngayon lang naman daw yan. Dami yung palusot. Hindi, totoo, daming palusot itong immigration natin. Kasi kung makatanong kayo, ganun pa rin eh. Ang dami nyo pa rin hanas eh. Ay nako. Pag basta may visa na, hindi nyo na problema yun. Hindi, ako sa immigration, nandiyan na naman kasi kayo sa trafficking. Bahala sila sa buhay nila doon. Doon sila makulong. Hindi nyo na pananagutan yun. Hindi ko magets talaga yan eh. Yung pipigilan mo umalis, tapos gagawa ng kasalanan doon. Problema na nila yun. Bakit wala bang batas doon? Wala ba silang pulis doon? Di kung gumawa sila ng kasalanan doon, problema na nila yun. Huwag natin tulungan. Bakit naging umaasal? Tatay ba kayo? Tatay kayo ng mga yan. Huwag nyo nang anuhin, huwag nyo nang pakialaman yung mga gustong bumiyahe ng gumawa ng katarantaduhan. Problema na nila, matuto sila. Hindi totoo naman eh. Minsan talaga, life is a lesson learned in a very, very hard way. Problema na nila yan. Pakawalan nyo na. Akin na, tataktish. Pasok. Tataktish. Hindi, totoo. Bakit nga? Sabi ko nga sa inyo, sa ibang bansa, ganun din eh. Lalo na yung paalis. Walang pakialam sila, yung mga citizen nila aalis. Dire-diretso eh. As in ano lang, ang bilis lang, electronic lang yung paglalabas. I mean, sa dami na nang nakita ko na mga airport, pag ang tao palabas, wala na hong dinadaan ng immigration. Yung mga ano nila, yung mga local nila, ibig sabihin yung Japanese. Sa Japan, pag lalabas ka, wala ka ng basta dun sa electric ka na lang. Sa mga meron kasi aalamin kung meron kang nagawang kaso o whatsoever. Pero actually, mabilis pa din eh. Di ba? Anyway, kung magkaroon ng kasalanan yung nila, kalahi nila, di makukulong, tapos. Sa US, pag may issue, dinadala sa ibang lane para hindi maabala yung susunod. Walang ganun. Wala nga ibang lane eh. Ito pa. Ito, malupit to. Malupit to. Wala raw halong pamumulitika ang pagpunta ni Senator Amy Marcos sa pamamahagi ng ayuda ng DSWD. Tila sagot niya yan sa buwelta ni dating Senador Ping Lacson na iligal sa mga mambabatas ang pamimigay ng tulong na galing sa gobyerno. Nasa frontline ng balitang yan, si Mon Gualvez. Nag-ikot sa Makati, Maynila at Mandaluyong sa Senator Amy Marcos ngayong araw. Yan ay para pangunahan ng pamamahagi ng ayuda sa mga benepisyaryo ng Assistance to Individuals in Crisis Situation o AICS program ng DSWD. Hanggat kaya, bigyan na lang natin ang ating mga kasamahan, ang ating mga nangangailangan. Grabe ang plastic, ano? Hindi, isipin mo to, alam mo ang problema, Senator Amy. Plastic ka. Madam, sa totoo lang po, plastic ka. I mean, okay naman yung pagsita mo doon sa AKAP, sa keso ginagamit yung AIC ng DSWD, punakanan po na sa mga congressman na ginagamit yun. Pero ikaw, ganun din pala ginagawa mo. Napaka-hipokrito mo naman, madam. Hindi, di ba? I mean,
Sa akin, okay lang sana kung hindi ka nagsasalita. Sige, gawain nyo naman mga senador yan pag nangangampanya. Napaka-obvious naman. Huwag mo sabihin hindi ka nangangampanya. Magtete 2025 na, re-electionist ka. Huwag pati ako tinatarantado mo. Buti na lang mga banateros hindi gullible. Di ba? Sabi nito, basta mga Marcos sinungaling. Ay, nako. Ewan ko nga ba. Ito si Senator Amy talagang napaplastikan ako. Napaka-hipokrito. Sita ng sita, ang ingay-ingay, daldal ng daldal. Tapos gagawin din naman niya yung sinisita niya sa iba. Tulad nga nito, di ba? Mga mahihirap. Kahapon lang nang pangunahan din niyang katulad na programa sa Las Piñas at Parañaque. Ang napapadala sa pag-iikot ng senadora, binatiko sa dating Senador Ping Lacson. Ayon kay Lacson, hindi obligasyon ng mga kongresista at senador ang pamamahagi ng ayuda sa mga programa. Illegal at bawal nga daw yan. Ang papel daw ng Kongreso ay nasa pagpaproseso ng budget at hindi ang pagpapatupad nito. Sagot naman dyan ni Senator Amy, dumalo lang siya. DSWD naman daw ang tunay na nangunguna sa programa. Nandito lang ako, pero ang totoo, nanggaling lahat ng listahan sa DSWD. Hindi pangangampanya, pero yung mga nakabuntot sa'yo, mga kumakandidato. Sila ang namimili ng sektor. Wala naman akong pakialam dyan, pati yung LGU. Hindi naman kami nanghihimasok sinong ililista. Ito ang reasoning ni Madam. Sabi niya, hindi naman kami nanghihimasok. Hindi naman kami namimili kung sinong bibigyan. DSWD yan. Ba't nandiyan ka? Sila naman pala namimili. Sila naman pala namimigay. Bakit nandiyan ka pa? So sinasakyan mo? Sakay na. Yung palusot niya, mas lalo siyang ibinaon. Di ba? Na kesyo hindi naman pala hindi siya namimili ng mga bibigyan. Hindi naman pala siyang nagbibigay. Yun na nga So ano ginagawa mo? Sumasakay ka. Di ba? Sumasakay ka sa proyekto ng DSWD. Ay, nako. Yan kaya nga natin binansagang yan? Pinaka-epal na senador ngayon. Sabi ni Joseph, sila lang ang pwede? Paano ko? Yun daw sinabi ni Amy. Nako. Sinagot din ng senadora ang mga nagsasabing tila nangangampanya na siya. Ayon sa senadora, walang halong pamumulitika ang pagsama niya sa mga event ng DSWD. Magpapatuloy daw siya sa pamamahagi ng ayuda sa mga benepisyaryo ng AIX, pati na ang sinusulong niyang Nutriban program. Nagbabalita mula sa Frontline. Ay naka, eto. Kapal lang din ang mukha. Grabe. Saan na yun? Ito, may papakita ako sa inyo. Natawa ako dito Ang kapal din ng mukha. Ayan, pinadala ito. By the way, mga banateros, kung gusto nyo magpadala, may mga nagpapadala sa akin, nagre-report ng mga pero lagi kong hinihinga ng source evidence. So ito, chinek ko ito, galing kay Jesus J. Duresa Jr. Yung mayor ng, namimigay sila ng mga anek-anek. Yan, sige, asa kayo mga kababayan natin, asa lang kayo ng asa sa pamigay ng gobyerno. Sino sikat? Mas malaki pa ang pangalan ni Senator Amy kaysa sa DSWD. Grabe. Tayo? Talagang utu-utu na lang ba tayo mga Pilipino? Pera natin yan Hindi, yun lang sa akin. Mga kababayan ko, pera natin yan. Bakit bida-bida ito mga to? Pera po ng taong bayan yung pinamimigay dyan sa DSWD. Tapos ang bida yung senador, mas malaki pa siya sa mayor. Buti yung mayor, medyo nahiya pa ng konti. Mukha lang niya, wala yung pangalan niya. Eto, si Amy, meron na yung pangalan niya, may Amy Solution pa. Ang laki pa ng picture niya.
Kapal na mukha, no? Wala talaga eh. Wala talaga. Alam mo, wala talagang tumulad sa mga Duterte, no? Iba talaga mga Duterte. Wala kang makikitang ganyan. Kung meron ka makitang ganyan, pinapaalis nila pag nalaman nila. Oo, pinapaalis nila. Pagka, naalala ko yan nung panahon na, ano, ayaw nilang pinalalagay yung pangalan nila. Ayaw nilang yun nga lang sa opisina, pinatatanggal ni Pangulong Duterte yung pagmumukha niya doon eh. Eto, walang yaan talaga yun. Oh. Payout. AICS payout. Oh, sino bida? Senator Amy. Kapal lang mukha ninyo, madam. Kampanyahan time na ba? Abay, naghahabol. Alam mo, bakit naghahabol ito? Kasi yung 1 to 3 na mananalo, Senator 1, 2, 3, okay, na mananalo, yan po ay malaking tsansa sa 2028. Okay? Kaya importante ho yan, yung 1 to 3 na, wait lang ha, may papakita rin pala ako. Importante ho kasi yan na malaman natin na yan ho yung pwedeng tumakbong national. Ibig sabihin sa 2028, since win-win sa kanya ito kitang-kita niya na Okay? Pag siya pumasok, pwedeng-pwede na siya sa 2028 national vice, di ba? Feeling ko feeling ko lang talaga ha. Ang mangyayari diyan, Sara Duterte, Amy Marcos Kaya todo sip-sip niyan kay BP Duterte. Sana hindi na magkamali si BP Duterte this time. Pag nagkamali pa man din yan. Hindi, sana lang naman po. Ako, wish ko lang naman yun. Wish ko lang na hindi na naulitin yung pagkakamali niya. Once is enough. Pag inulit pa, naku naman, parang awa naman. Parang awa. Oh, wait lang ha, wait lang. Meron kasi ako nakita dito Maganda ito, importante. Nawawala pa. Ay, nako. Natatawa ako kasi dito. Merong lumabas na bagong survey ngayon. Okay? May lumabas na bagong survey. At ang survey na ito, nakakatawa lang. Kasi, ang gumawa nitong survey na ito, Magdalo survey. Okay? Itong survey na ito, alam naman natin, medyo kaduda-duda. Lumabas to Pinost pa nga to ni Magdalo Ni pangalan nito? Si Kanin. O, si Sundalong Kanin, pinost niya to. O, tapos, nung pinost niya, wait lang Saan na yun? Saan na yun? Saan na yun? Yan. Ito. Yun, ayan. February 7 to 9, Magdalo. Ayan, pakita natin. Ayan. Number 1, Tulfo, Erwin. Number 2, Soto. Number 3, Duterte. Number 4, Cayetano. Number 5, si Ben Tulfo. Alam mo, malaking bagay ito Nagulat ako dito. Ibig sabihin actually, sa totoo lang, ako personally, mas hanga ako kay Ben. Pagka pinakinggan nyo si Ben Tulfo, kahit nga kapatid niya, binanatan niya Kaya medyo hanga ako dito kasi totoo totoong tao. Walang biro totoong tao to si Ben Tulfo. Kahit noon pa actually ito ang nauna sa kanilang lahat si Ben Tulfo. Talagang ito, tumutulong ito. Tapos go. Pagbabasahin mo yan, yan tingnan nyo. Kung papansinin nyo, hindi pumasok si Trillanes. Although, ang dahilan niya, baka siguro dahil tatakbo siya sa Caloocan, pero gayon pa man, siyempre, nakalagay ka pa rin dyan. Kung sakasakali Pantakin mo, Magdalo ang nag-survey, hindi ka man lang pumasok. Di ba?
Di ba ho? Yun ang magtataka ka eh. Kaya nga, ay nako. Anyway, ganyan talaga ang buhay. Oh. Ito, binabasa natin yung mga ano. Yeah, I agree. Ben Tulfo is better among the male siblings. Ako, naniniwala ako. Ibang-iba yun eh. Yung mga may ayaw dun sa iba to si Ben. Iba. Panoorin nyo. Ako, natutuwa ako talaga dito kay Senator tuloy. Bagay, Senator Ben Tulfo. Hindi, kasi, alam mo, humanga ako dun sa pinanood ko sa kanya na nag-comment siya against sa kapatid niya. Alam mo, humanga ako dun. Kasi yung comment niya, hindi bastos. Yung comment niya, hindi siya hindi siya pagdi-disrespect. Sinasabi lang niya yung totoo. Sinasabi lang niya yung nakita niya. Sabi ko, yan ang may paninindigan. 'Di ba? Yan ang merong talagang laman. Hindi yung, alam mo yon, hindi yung iba na, hindi ko sinasabing walang laman si Erwin o kaya si Rapi. Pero syempre, yung tumahimik yung iba, si Erwin, hindi naman siya nagsasalita tungkol kay Rapi. Ito, napilitang magsalita. Di ba? Paalala sa kapatid. Yan nakakatuwa eh. Kuyang-kuya ang datingan eh. Ewan ko, siya ba pinakamatanda sa kanila? Kasi parang mas matured mag-isip ito si Ben Tulfo. Sana maisip ni Ben Tulfo na tumakbo. Dahil nakita ko ito nun. Consistent itong mama na to. Consistent ito at hindi ito yung kahit marami naalala ko pa, maraming nagtutulak sa kanya. Kasi there was a time na wala pa si Senator Rapi nito Si Erwin, nasa lang siya sa news. Hindi nagko-comment. News lang, more on news. Si Ben, siya talaga yung merong programa. Siya talaga nauna. Aside from kay Mon, itong si Ben ang nauna among do sa dalawa. Tapos, consistent lang siya. Sikat na siya nun eh. Pinapanood ng tao lahat yung bitag. Tingnan nyo yung subscriber niya sa YouTube niya. Ang hirap makakuha ng ganun As in, pinanunood dyan. Marami nagpipilit sa kanya, tumakbo ka. Hindi niya ginawa. Yung iba nga tumakbo, naalala nyo. Yung congressman na, ang dami dyan, mga media man na tumakbo. Hindi ho siya na-tempt tumakbo. Diba? Isipin nyo yan Ang tagal-tagal na. Mas matagal pa ho siya sa kapatid niyang naging senador. Tapos, sa sobrang consistent niya, pumasok ito si Senator Rafi. Si Senator Rafi, nakuha lang niya yung kilite kasi ito kasi mga kalaban, pulis, politika. Dito, ang kalaban ni Senator Rafi, more on bahay. Yung awayan ng mga mag-aasawa, marami nakarelate. Kaya talagang pumutok din si Senator Rafi. Diba? Ganon na nangyari kay Senator Rafi. Tapos, ito, kumandidato. Agad. O itong si Erwin, mukhang kakandidato agad. Diba? Pero ito, nauna na ang tagal. Hindi. Sana lang, kumandidato ito. Sa akin lang po yun. Baka naman, baka pwede. May mga taong looking forward ako. Ayun lang. Gusto ko lang yung kwento. Maraming salamat. At saka Maka Duterte to si Ben Tulfo. Correct. Yan talaga ang Maka Duterte. Yung iba... Simon Atang Eles. Hindi nakasama niya sa tatlo Sorry Kaya hindi sinasama yan. Kung papansin ninyo yung meron silang ginawa, yung Tulfo Brothers, na ganon. Tatlo lang talaga sila, hindi nila sinasama Simon. Simon, merong sariling mundo yun Wag naman natin isama yun. Tama kayo. Si Ben Tulfo talaga Maka Duterte. Sana, ako, ito, wish ko lang naman. Sana kunin siya ni VP Sara Duterte na sa Senate slate niya. Sana. Yun lang. Yon T3. Tulfo Brothers T3. Tama. Galing nyo, Okay, maraming salamat. Thank you very much. Kita-kits ulit tayo bukas. Iwanan ko lamang po kayo nito dahil napaka-importante nitong usapin nito. You need this before you can love others. Hindi, maganda to pakinggan nyo to. Kasi alam nyo, eto laging kinikwento sa akin ni Mocha ito. Sabi ko, alam mo, mahirap yan Napakahirap niya. Totoo, lagi niya sinasabi sa akin,
Ito kasi, masyado kayong bibig mo. Hindi, sabi ko, nga, napakahirap niyan. Huwag mo naman, patawarin mo na yun si Ay, hindi, lagi niya sasabi. Ikaw nga ang inaway nun eh. Naglalaban lang naman kita. Hindi, wala na ang problema doon. Patawarin mo naman. Mahirap po talaga ito. Actually, imposible ho talaga ito. Yun talaga ang katotohanan dito. This is impossible. Love your enemies, it's really impossible. Ha? Kaya ito ang sikreto. How can you love difficult people? The only motivation is God's love. Let me repeat. I love people because God loves me and I love Him. Because I love Him, because He first loved me, therefore I can love others. Let me repeat. This kind of love is supernatural. You cannot love like this. You cannot give what you don't have. You need to have the love of God first before you can love others.